Yan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pong pinagpalang Sabado po ng umaga, May 9, 2026. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Good morning na po, Padre Joseph Trinidad Victorino, Sister Vina Encarnacion, good morning. Sister Almira Roa, good morning po. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Umagang kay ganda. Atin pong i-share ang ating pong Daily Vibrant Words sa umagang ito. Brother Mario, good morning. Bago tayo mag-umpisa mga kapatid, umapit po tayo sa Panginoon. Alayan natin siya ng pagsamba sa umagang ito. Because God deserves the praises of His people. Yes, Lord God. Good morning na. Mother Alejandro Ramos, good morning. Yes, Lord God. We praise you, Lord. We glorify your name today. Dapat po kayo, Panginoon, na alayan, tumanggap ng papurit pagsamba sa umagang ito. Tunay nga kailanman, hindi mo kami pinabayaan. Good morning, Kuya Buyet from Riyadh, Saudi Arabia. Hallelujah. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Salamat, Panginoon. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Salamat, Panginoon. Kailanman hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan. Marami pong salamat, Panginoon Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibiguin
pababayaan, Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Dakilain ang iyong pangalan. Ikaw lamang ang aming itataas, luluwalhatiin, magpakilanpaman. Salamat po sa umagang kay ganda. Salamat po sa pagising sa amin, Panginoon. Pagpatnubay, paggabay. Salamat sa biyaya na bigay mo, Panginoon, sa amin. Sa oras po nito, Lord, muli, akin pong pinagkakatiwala sa iyo, Lord, ang daily vibrant word sa umagang ito. Dalayan ko, Lord, na makatingin ito sa 4 na sulok ng mundo, Panginoon. Ang aming pong live streaming, Facebook Live, Lord. Gamitin niyo itong platform na maabot ang aming pong mga kapatid, Panginoon, saan man sila sa mundo. Maabot ng magandang balita ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw po maghari, ikaw po manguna. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, good morning na sa bawat isa, sa mga maagang nagising. Yan, good morning na po, Brother Nilito, Sister Alicia, Sister Angie, yan, from Bicol. Maray na aga po dyan. Sister Marilu, Puntanilla. Magandang umaga na po sa bawat isa. Ayan, so, without further ado, tayo na po mag-umpisa sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Ang ating pong topic is about waiting does not mean God has forgotten you. Ang paghihintay ay hindi nangangahulugan na kinalimutan ka na ng Diyos. Sa Habakkuk chapter 2 verse 3, sabi po dito, this vision is for a future time. It describes the end and it will be fulfilled. If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. It will not be delayed. Sa Tagalog, ang pangiteng ito ay para sa hinaharap na panahon. Inilarawan nito ang wakas, at ito ay matutupad. Kung tila mabagal sa pagdating, maghintay ng matyaga, sapagkat ito ay tiyak na magaganap. Hindi ito maantala. Yan, purihin na po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sa mga ito, mga kapatid, waiting does not mean God has forgotten you. Ayan. Minsan kasi, tayo po ay naiinip sa proseso. Kaya nga, ito pong aklat ng Habakkuk, Prophet Habakkuk, ayon po sa mga Bible scholar, ito po ay mula sa kaharian ng Juda, malapit sa Jerusalem. At si Prophet Habakkuk, siya po ay nagmi-minister during the final year ng Juda bago dumating ang pananakop ng mga Babylonian Empire. At nakita niya, nabubuhay siya during the time na grabe ang kasamaan, grabe ang korupsyon, violence, at mga spiritual decline ng bayan ng Diyos. Ibig sabihin, yung bayan ng Diyos ay punong-puno ng korupsyon, ka-violence, no? Sabihin, yung spirituality ay nagdi-decline, mga kapatid. At titingnan natin, itong pong aklat ni Habakkuk, kato lamang po itong chapter, mga kapatid, ito ay punong-puno po ng hinaing, punong-puno ng katanungan. Parang sa panahon natin ngayon, hanggang ngayon nagtatanong tayo, bakit ang ating Pilipinas ay hindi umuunlad, hindi umaangat? Bakit laganap, lantaran ang mga korupsyon, ang pagnanakaw? At ito po ay itong aklat na ito ni Habakkuk, mga kapatid, ay naglalaman ng matapat na pakipagdialogo, pagdududa at sa huli ay pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kasamaan, karahasan, katanungan kung bakit hindi kumikilos ang Diyos. At ito ay binibigyan diin na ang matuwid at ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Narito ang mahalagang punto ng aklat, mga kapatid.
titingnan natin, ang pangalang Habakuk ay pinaniwalaan ng mga scholar na hulugang ito ay embrace or yakap. Yun pala ang ibig sabihin po ng Habakuk. Or sabihin yakap, no? At ito po ang pagkakaiba ni Prophet Habakuk sa mga ibang propeta. Karamihan sa mga propeta ay nagsasalita sa tao para sa Diyos, pero si Habakuk ay kakaiba dahil sa kanyang pakipag-usap muna sa Diyos tungkol sa kanyang mga tanong at hinaing. Sabihin mga kapatid, si Lord muna ang inuuna niyang tinatanong o kinakausap bago niya ibaba. Which is tama po mga kapatid. Dapat lagi si Lord ang inuuna nating hinihingahan ng tulong. Diba? Mga kapatid, mas maigi. Mas nararapat lamang na si Lord laging ang ating uunahin. Ganun po ang ginagawa ni Propeta Habakuk, mga kapatid. Hindi siya nangingimi, na kung ano ang laman ng puso niya ay talagang sinasanggunin niya sa Panginoon. During that time, mga kapatid, parang sa panahon natin ngayon, parang nawawala na tayo ng pag-asa. Oo, para sa nakikita natin, wala nang pagbabago. Kumbaga, rampant na. Grabe na yung mga ginagawang kalapastanganan. Kumbaga, hindi na po sila nagdadalawang isip o nag-aatubili sa paggawa ng mga masasama. Which is sa panahon natin, mga kapatid, nararanasan natin. Oo. Kaya ang mga tanong dito ni Habakuk, mga kapatid, Lord, bakit laganap ang kasamaan? Lord, bakit palang walang hustisya? At sabi niya, Lord, bakit tahimik ka sa puntong ito? Iyan ba ay tanong din natin, mga kapatid, sa ating pong buhay. Marami po tayong mga tanong, argumento, hinaing. Pero maganda po dito, mga kapatid, kay Lord natin binibigay yung lahat. Tulad po ni Habakuk. Lahat ng mga tanong niya, hinaing niya, kay Lord niya binabato. Kay Lord niya binibigay. Di ba? Okay po yun, mga kapatid. And kung titingnan natin, God responded in this way and with an answer that is always reasonable. And that God is still powerful and will take appropriate action in due time. Magkaiba naman kasi ang plataforma ng Diyos sa plataforma ng tao. Yung timetable, may timetable, may sarili pong timetable ang Panginoon. Hindi tulad po natin. Na tayo po ay, ang tendency ay talagang nagmamadali tayo, kapatid. At God assures that the righteous will live by His integrity. Diba, mga kapatid? At yung kanyang pag-worry during the time, nagkaroon po ng kasagutan, parang na-enlighten yung ating pong propeta that God will punish the wickedness of the Chaldeans. May justisya po ang mga kapatid ang Panginoon. Hindi niya po hayaan na patuloy na manaig ang kasamaan. God's promise will come at a right time. Lagi natin tatandaan, mga kapatid. God's promise will come at a right time. Minsan may mga pangako ang Diyos na parang sobrang tagal. Pero bago mangyari yon lahat. Kaya nga, di ba, sa panalangin, may tatlo po yan na kategorya, no? Yung yes, no, and wait, di ba? At hindi lahat po yes, at hindi lang lahat po no. Minsan, sabi po ng Panginoon, mag-antay po tayo, waiting. At ganito rin po ang naramdaman po ni Propeta Habakuk. Nakita niya ang suffering, injustice sa paligid niya at tila parang walang ginagawa ang Panginoon. Parang silent ang Lord. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya na may appointed time. May promise ang Panginoon na ang lahat ng ito ay mangyayari sa tamang panahon. Hindi late ang Panginoon, mga kapatid. At hindi rin siya nakakalimot. Kasi ang problema minsan sa atin, gusto natin instant. Pero ang ating Diyos ay mayroon po sarili siyang timing. Habang naghihintay tayo,
may ginagawa siya sa ating puso. Inaayos yung ating pong puso. May mga kapamaraanan ng Diyos. Yung ating pong pananampalataya. At syempre, hinuhubog niya ang ating pong karakter. Kapag sinabi ng Diyos na mangyayari ang bagay na ito, mga kapatid, tandaan natin, ito po ay mangyayari at maganap. Kahit na minsan sa tingin natin napaka-imposible, pero pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Di ba? Yun po ang very comforting or amazing sa Panginoon. Dahil lahat ng kanyang sinasabi ay nangyayari. Waiting is one of the most hardest season in life. Totoo naman talaga eh. Diba? We pray, we hope, and believe that sometimes the answer does not come immediately. Diba mga kapatid? Para yung mga inakay. Oo. Na pakasilang, diba? Hindi naman agad-agad dyan tumatakbo o lumilipad. Diba? May mga proseso po yan. Kaya lagi natin sasabi, but delay does not mean denial, di ba? Waiting does not mean God has forgotten you. At marami pong mga karakter sa Biblia na napatunayan. Gaya lamang po si Abraham. Siya po ay nagantay ng matagal na panahon for the promise of son. Na kahit na napaka-imposible na mangyari dahil sila po ay may edad na. But God remained faithful to His word. Sino pa? Yung mga taong ito. Si Joseph, waited through betrayal, slavery and prison before God lifted him into leadership. Mga kapatid, minsan kasi, titingnan natin yung mga bagay na ito ay parang parusa. Dahil sa ating mga ginawang hindi pagsunod sa Panginoon. But Habakkuk accepted God's answer and showed himself to be a man of a great faith. Kasi din po ito na halimbawa si Propeta Habakkuk, mga kapatid, sa pagiging matatag sa pananampalataya. Despite the fear, suffering, and confusion, Prophet Habakkuk faced and declared, I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Sabi po sa Habakkuk chapter 3, verse 18. Sabi niya, I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Tayo ba minsan kapag naiinip tayo, ganito rin po ba ang ginagawa natin? Na imbis na tayo po ay magmurmur o magreklamo, walang humpay na pagreklamo, ang ginagawa po ni Habakkuk, he will rejoice in the Lord. Di ba, mga kapatid? So, ano po ang sabi dito? Kaya, yung ating prayer, mga kapatid, ay lagi natin isipin na mayroong tatlong sagot ang Panginoon. Kaya po nang nabanggit ko, no? Yes, no, yes, and wait. Di ba? Nagpipray tayo, umaasa at natitiwala, pero walang hangyayari. Minsan naisip natin, Lord, nakalimutan mo na ba ako? Ito po yung laging tinatanong. Pero tanda natin, ang pag-iintay ay hindi ibig sabihin, pinabayaan ka na ng Diyos. Gaya po ng ating inawit, mga kapatid. Habang naghihintay tayo, may ginagawa ang Panginoon sa likod ng ating mga bagay, hindi mo nakikita. Diba? God is doing mighty things behind us, mga kapatid. Hindi man agad dumarating ang sagot o impunto, hindi ibig sabihin na no agad ang sagot niya. Minsan, God is preparing the right timing, the right blessing, and even preparing our hearts. Diba mga kapatid? Napaka-specific ang Panginoon. Kailangan lang kasi maayos muna yung ating pong puso. Oo. Yan muna dapat ang unahin natin, ayusin natin yung ating pong puso. At alam naman natin, kapag si Lord ang gumalaw, mga kapatid, tiyak po, tagumpay. Oo. Ang resulta ng ating pag-aantay. So ano po ba ang ating pong puntos sa umagang ito? Number 1, mga kapatid, God has an appointed time.
tanda natin na meron pong sariling timetable ng ating pong Panginoon. Hindi aksidente ang timing ng Diyos. May tamang season para sa bawat bagay. Kaya sabi po ni Solomon, di ba? Ecclesiastes chapter 3 verse 1, in everything there is a season. Mga kapatid, may mga pagpapala na hindi pa ibinibigay ng Diyos dahil hindi pa tayo handa o hindi pa nasa tamang panahon. Oo, mga kapatid. Kaya ang gagawin natin, maigi na magtiwala sa Panginoon. Kasi ang Diyos, meron siyang sariling kalendar. More than our timeline. Oo, magkaiba po mga kapatid ang timeline ng Diyos kaysa sa timeline ng tao. Kaya sabi ko nga kanina, minsan ang problema natin, naiinip tayo sa proseso. Oo. Ayaw natin sumunod sa tamang proseso, gusto natin mag-shortcut. At tanda natin, kapag tayo po ay nag-shortcut, meron pong risk yan. Di ba? Kasi nga, hindi tayo sumusunod sa tamang sistema. Palatuntunan ng Diyos. Tanda natin, number 1, sabi niya, God has an appointed time. Okay, number 2, delay does not mean denied. Yan. Kapag matagal ang sagot, madalas inisip natin na hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. Pero, tanda natin lagi mga kapatid, ang delay ng Diyos ay kadalasang ito ay paghahanda, preparation. Oo, i-prepare niya yung ating pong karakter, yung ating pong puso, mga kapatid. Kasi gusto ng Panginoon, maging masaya tayo sa lahat ng bagay. God is still working even in the waiting season. Di ba? Hindi po humihinto ang pagkilos ng Diyos na kahit po nasa waiting season tayo. May mga hinuhulma-hulma sa atin. May inaayos sa atin. Tinatanggal niya yung mga sagabal sa buhay po natin. Mga kapatid. Lalo na kapag tayo po ay masyadong abala. Preoccupied. Bombarded. Kung anong mga negativity na ating kinakaharap, iniisip, nakikita sa ating pong paligid, mga kapatid. Tanda natin, God is still working even in the waiting season. Okay, number 3, God fulfills His promise with certainty. May katiyakan. Sa tao, mga kapatid, pag tayo po ay nagtiwala sa tao, maaaring mabago yung pangako. Pero si Lord, mga kapatid, pag siya po ay nangako, tiyak po na kanyang gagawin. Kaya ano po sa verse 3 na binasa natin, kung tila mabagal sa pagdating, maghintay ng matiga. Sabi niya, sapagkat ito ay tiyak na magaganap. Opo, sinabi ng Panginoon yan. At hindi ito maaantala. Diba? God fulfill His promise with certainty. Katiyakan. Assurance, kumbaga, mga kapatid, na mangyayari at mangyayari kapag si Lord ang nangako sa atin. Okay? So, pang-apat, number 4, faith means waiting with trust. Kaya ang tunay na panampalataya ay hindi lang naniniwala kapag mabilis ang sagot. Faith is continuing to trust even when you do not understand. Di ba mga kapatid? At sa kabila ng lahat ng ito, para bagang malabo pa yung nakikita mo, hindi mo pa maaninag na malinaw yung pangako ng Diyos. Pero tandaan mo, mga kapatid, God is working. He is working, mga kapatid. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. Do not give up while waiting for God's promise. Huwag lang tayo manghinawa, mga kapatid. Oo. Magantay tayo sa tamang panahon. Dahil si Lord, hindi niya nakakalimutan. Kung hanggang ngayon, meron ka pa rin mga hinaing sa buhay mo, meron ka pa rin katanungan sa buhay mo, mga kapatid, ibigay mo yan sa Panginoon. Si Lord ang bahala. Oo. Huwag kang masyadong mag-penetrate dyan o mag-dwell. Lalo na sa panahon natin ngayon. Samot-samong mga pangyayari.
Para bagang wala ng katapusan ang kasamaan. Binabaliktad na yung mabuti ginagawang masama at yung masama ginagawang mabuti. Kaya nga ito ating kinakaharap is a shadow. Opo, nangyayari din ito before, mga kapatid, during the time of Prophet Habakkuk. Nakita niya yung mga injustices, di ba? Wickedness, violence. Nakita niya during the time. Kaya hindi dapat tayo nasusurprise sa panahon natin, mga kapatid. So, paano natin i-apply ang mga bagay nito? Number 1, stay faithful while waiting. Diba? Napakaganda po, mga kapatid. Habang wala pang breakthrough, continue serving God faithfully. Sige lang. Magpatuloy lang tayo. Na kahit parang hindi mo pa nakikita malinaw yung resulta, sige lang. Huwag ka lang huminto. Faithfulness in waiting prepares us for future blessing. Ulitin ko po. Faithfulness in waiting prepares us for future blessing. Diba, mga kapatid? Ang kailangan lang natin maging matapat habang tayo po ay nag-aantay. Hindi tayo nadidistract. Oo, sa ating pong paligid. Nakafocus tayo. Doon sa goal natin, mga kapatid. Doon sa hinihiling natin. Pinagpipray natin, mag-focus po tayo doon. Lalo na, mga kapatid, pagdating po sa ating pong pananampalataya. And number 2, avoid complaining. Kasi ito po yung normal na ginagawa ng tao. Imbis na magpasalamat, murmuring, complaining ang nangyayari. Kaya nga ang impatience, nangyayari po yan, o nagdudulot ng discouragement at doubt, dahil nga punong-puno tayo ng complaining. Instead of complaining, choose worship and gratitude. Diba? Gaya po ng ginagawa po ni Propeta Habakkuk. Kaya nga, titingnan natin, ito pong aklat ni Habakkuk, mga kapatid, ito po ay nag-echo. Makita natin sa Psalms, nandun po yan, mga kapatid. Na he chose worship. Diba si David? Oo. Nagtanong din siya sa Panginoon. Pero po ang kinagadahan po na aklat po ng Habakkuk, yung chapter 1, punong-puno po siya ng question, hinanakit, di ba, pagdadamdam. Pero at the last chapter, chapter 3, mga kapatid, nakita natin the worship. Habakkuk worship the Lord. Di ba? Na-divert Oo. Kaya tayo, di ba, kapag tayo po ay punong-puno, mga kapatid, exhausted, di ba? Over-fatigue sa ating buhay, wala kang dapat ibang gawin kundi mag-worship sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, napaganda, So, pangatlo, trust God's bigger picture. Hindi lamang ang Diyos maliit. Oo. Minsan tingin natin sa Panginoon, napakaliit lang siya. Hindi po, mga kapatid. Dahil napakalaki ng plano ng Diyos sa atin. Hindi kasi natin nakikita talaga yung na malinaw yung buong picture. Pero alam natin na ang Diyos po ay sovereign, omniscient, omnipotent, omnipresent. Diba? Alam niya lahat. Kaya sabi po ng Romans chapter 8 verse 28, diba? All things work together for good. Walang labis, walang kulang. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Kaya, nakita natin, as we conclude, mga kapatid, itinuro sa atin ng aklat ng Habakkuk na ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman pumapalya. Maaring may mga delay sa ating paningin, pero laging nasa tamang oras ang Diyos. Ang waiting season ay hindi sayang. Ito ay panahon ng paghahanda, paglago, at pagpapalalim ng ating panampalataya. Kapag hindi natin nakikita munang sagot, hindi ibig sabihin na hindi kumikilos ang Diyos. Habang tayo ay naghihintay, mga kapatid, siya ay gumagawa sa likod ng mga eksena
para ihanda tayo sa kanyang pinakamahusay na plano. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Sabi nga po sa ating inawit, keep praying, keep trusting, and keep obeying God. Ito dapat ang ginagawa natin. Dahil ang pangako ng Diyos ay darating sa tamang panahon. Ano sabi po ng Habakkuk chapter 2 verse 3? Though it tarries, wait for it, because it will surely come. Kapag nangako po ang Panginoon, mga kapatid, gagawin niya. Ang ating pong propeta ay nagtuturo sa atin ng tunay ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos kahit may tanong, kahit may mga pag-aantay, at kahit hindi malinaw ang sitwasyon sa dulo ng kanyang aklat, natutunan niyang magtiwala at sumamba sa Diyos anuman ang mangyari. Yan po ang ginagawa po natin. Oo. Na kahit sa tingin natin, sa sarili nating perspektibo, ay parang walang ginagawa ang Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, He is working. So ayun mga kapatid, sa ating pong 25 at 26 viewers, salamat po sa inyo. As a question to consider, sabi po dito, paano mo mapanatili ang pananampalataya mo habang ikaw ay naghihintay? Kaya na lamang po ang sasagot niyan mga kapatid. Good morning na po, Pastora Remy, good morning. Mother Nilito, Pastora Adeline, diyan sa Lubang, magandang umaga. Ayan. Purihin po, Mother Nicolas, Corporal. Good morning po sa bawat isa. Pastor June Vilas, good morning. Ayan. So, purihin po ang Panginoon, sumangin ito. Salamat po sa nating daily vibrant word, exhortation, devotion. Dahil ko na ito po ay nagrema, nagbigay sa atin ng encouragement sa araw po na ito. At patuloy tayong manangan sa presensya ng Diyos. Panginoon, turuan niyo po kami na magantay ng may pananampalataya. At kapag kami po ay nakaramdam ng panghihina, Panginoon, lalo na kapag wala pang sagot doon sa mga tanong po namin, bigyan mo kami ng pagtitiwala na hindi kailanman, Lord, nagmamaliw. Palakasin niyo po ang pong puso, Panginoon, at bigyan mo kami ng teachable heart, Lord, na sa oras ng aming pong pag-aantay, O Lord God, meron kang ginagawa, Panginoon Diyos. Salamat po sa oras na ito. Muli, ipinalaala mo sa amin, Panginoon, na kailanman hindi mo kami pinabayaan. Kailanman hindi mo kami iniwan sa eri, Lord. Nariyan ka palagi sa amin, Panginoon, kahit na kami ay, Lord, nagda-doubt minsan sa aming pananampalataya. Hindi po kayo nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Purihin po kayo. At Lord, dalangin ko din po sa aking pong mga kapatid ngayon na mayroon pong physical illness. May mga karamdaman sila. Lord, I pray in the name of Jesus. Lord, padalin niyo po ang kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Touch their lives, Lord. Hallelujah. At kami din po ay nakikigalak, Panginoon, sa mga kapatid namin na nagdiwa ng kanilang mga karawan sa araw na ito. At mga wedding anniversaries, Lord. Thank you for their lives, O Lord. Kami po nakikigalak sa kanila pong pagdiriwang sa araw po na ito, Panginoon. Salamat po. Dahil ko din, Lord, sa aming pong mga kapatid ngayon na nagtatrabaho, Lord God, sa araw po na ito. Give them wisdom, give them knowledge, Lord God. Ingatan niyo po kami sa buong maghapon, Lord. Gawin niyo po kaming mabunga, maunlad, Panginoon, sa buong maghapon ng Sabado. Samahan po kami, Lord, at ilayo kami anumang lanot gawa ng kaaway. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Tatas po namin lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po mga kapatid, and to God be all the glory. Yan. Sino pa nandito? Sister Marisa. Good morning po. Yan. God bless po mga kapatid. Bye-bye po.